Kung wala po siyang tinatag. Nagtatago nga sa US. Nagtatago nga sa US. Ay, hindi. Buti ka pa, alam mo. Masayang araw, mga kapien. Paano kung totoo nga ang usap-usapan sa social media, mga kababayan, na wala na sa Pilipinas si Saldico, kundi nagtago na di umano sa Amerika. Nakita nyo naman siguro kanina, ang napakaikling video lamang, mga kababayan. Mamaya, ipapanood ko po sa inyo ng buo. Iyan ang nga ba ang sinasabi ko, mga kababayan. Dapat ang gobyerno, kung sino yung 15 na pinangalanan ni Bongbong Marcos, sana naglabas sila ng order na hold departure para hindi makatakas etong mga buhayang kongresistang kontratista, mga kababayan. Paano natin mapanagot yung mga buang na yan kung wala na sa Pilipinas? O eto pa isang balita, mga kababayan. Malalaman din po ninyo dito sa video pa rin, dalawang video ito, no, kung gaano karami ang naging proyekto nitong si Saldico di umano. Hindi, kasi ito mula ito sa isang mainstream media, mga kababayan sa kanila po nang galing no? Pinick up lang po natin matindi talaga itong si Saldico, mga kababayan. Nilimas di umano lahat ng proyekto. Siyempre, ikaw ba naman, kada proyekto, bilyon-bilyon ang mapapasayo? Lilimasin mo talaga. Sunwest dito, Sunwest doon. Meron nga nag-send sa akin, mga kababayan. Sunwest pa rin po ang gumawa sa bandang Visayas. Kanila pa rin po, mga kababayan, pero hindi ko na i-content kasi hindi pa naman po masyadong sira yung flood control. Pero kitang-kita ho, mga bato lang. Di ba? Pero nasan siya ngayon? Di umano na sa Amerika, nagtatago na. Unahin po muna natin itong isang balita, mga kababayan, na kapapasok lang po. Isang oras pa lang po ang nakakalipas bago po ito mga video ni Saldico. Saglit lang, basahin ko na po ito. Sana ganito po ang mangyari sa 15 pinangalanan ni Bongbong Marcos na mga nagkamal ng salapi sa bilyon-bilyong flood control project. Sana ganito. Mahirap kasi sa atin, mga kababayan, kapag politiko nakukulong, pero yung pera hindi naman nababalik. Kung yung iba naman, talagang hindi nakukulong, lalo na pag may madrino. Hindi napapanagot, sayang. Puro lang tayo, ganito, si ganyan, may nag-corrupt, si ganito, mayroong kaso, si ganito, tumiba-tiba sa flood control project. Pero, hindi naman yata makukulong yung mga yan. O ito, sabi tungkol po ito, mga kababayan, kay Janet Napoles. Sana ganito po. Panibagong sentensya na naman ang ipinataw ho sa kanya. Sana ganito ang mangyayari doon sa 15. Bagong sentensya, nako po, hinatulan ng Sandigang Bayan ang negosyante na si Janet Lim Napoles ng hanggang 55 taong pagkakakulong kaugnay ng maling paggamit ng 7.55 milyong pork barrel ng dating mambabatas na si Davao del Sur Vice Governor Mark Douglas Cagas IV, mga kababayan. Sa desisyong inilabas ng korte nitong Biyernes, Agosto 22, na patunayang guilty si Napoles sa tig-2 kaso ng paglabag ng Anti-Graft and Corruption Practices Act at malversation of public fund, mga kababayan. Papaano po yung 15? Mas malala pa po yung ginawa nila dito. Sana ganito ang mangyari ng mga buhaya na yan.
Nauna na rin siyang nahatulan sa iba pang kaso ng plunder, graft, malversation, bribery, at money laundering na may kinalaman din sa pork barrel scam. Mga kababayan, yung ayuda, yung mga AX na yan, di umano, walang pinagkaiba daw po sa pork barrel. Yung mga tumanggap noon, yung 777, meron po tinatawag na 30. Diyos ko po, nasaan yung mga pera na yun? Diba? Intended po yung pera na yun para itulong po sa ating mga kababayan. Pero ewan lang kung meron bang nagawang proyekto yung mga binigyan noon. Eto na lang sa 15 na pinangalanan ni Bongbong Marcos na mga kontratista di umano. Sana ganito mangyari, no? Etong si Janet Lim Napoles, hindi po ito bigating tao. Nakilala lang po ito dahil dito sa mga kasong kinasangkutan niya. Na hindi talaga ito bigating tao. Kaya siya napakadaling ikulong. Hindi bigatin eh. Samantala yung mga 15 na mga kontratistang kongresista, mga elected official yan eh. Siyempre may mga kapit-kapit yung mga buang na yan eh. Ang tanong kung makukulong. Eto na po yung video mga kababayan. Unahin po natin etong parang pasabog na rin po ni Toby Chanko, no? Kung nasaan si Saldico. Kung ito ba'y nagtatago o nasa Pilipinas lang. Panoorin po natin ang video. Ito na po mga kababayan. Pero since na-mention nyo kanina si Congressman Ko, or ulit natin sinasabi na siya na lang yung makakasapot sa bato nito. Hindi, because diba, sino pang makakasagot? Wala na records eh. Pag hindi pa niya nasagot yan, nako, ano nangyari dyan? Paano napalitan yan nung imposible yun? Saka sabi nga ni Vice President Sara Duterte noon, there are only two people who runs the budget, Saldico and the Speaker. So ngayon po, do you support the idea po na ang dapat na number one na ma-invite sa mga Senate hearing regarding po sa mga flood control projects ay si mismong Congressman po? Yes. Agree. And dapat po itong sa Saldico ay umattend talaga sa mga ganitong pag-ibig. Kung wala po siyang tinatag. Nagtatago nga sa US. Ay, hindi. Buti ka pa, alam mo. Di ba? Ano sabi nung reporter, no? Yung nilingon po ni Toby Chanko, nagtatago nga sa US eh. Ang sagot naman ni Toby Chanko, buti ka pa, alam mo. Yun ang mga ganap, mga kababayan. Ang tanong natin ngayon, totoo kaya na nasa US na itong si Saldico? Hayahay na buhay, mga kababayan. Tumiba-tiba ng malaking halaga ng salapi. Bilyon po. Kaya pala, napabalita, mga kababayan, na di umano. Mayroong ibang mga kongresista. Wala akong pinangalanan, mayroong mga kongresista na mayroon ng jet. Napakamahal po ng jet, mga kababayan. Di katulad po nung jet na sinakyan ni Tatay Digong papuntang Netherlands. Ganon. Kanino daw yun? Usap-usapan kay Martin Romualdez daw yun. Meron pang isang kongresista na meron din daw pong jet na kagaya noon, mga kababayan. Dali po lumipad sa mga iba't ibang bansa kung gusto magtago. Kasi meron sariling jet ho, mga kababayan ang gobyerno parang wala pong inilabas na hold departure order para sa mga 15 na ito. Madali hong makatakas, may mga pera mga yan tayo, maiisahan na naman. Isahan na nga tayo sa napakalaking pondo na ipinagkatiwala sa kanila para sa tamang proyekto na sana gagawin nila, pero wala. Naisahan na tayo ron.
maiisahan na naman tayo sa oras na kinakailangan na natin silang panagutin na sa batas dahil wala na sa bansa. Ayon po sa mga balita, o mga usap-usapan, kumakalat sa social media, tumakas na. Patay tayo dyan, mga kababayan. Lugi na naman ang taong bayan. Kawawa na naman si Juan de la Cruz. Na magdidildil ng asin, magbabayad ng utang, samantala yung mga kawatan ng mga buhaya, nagpapakasasa, nagpapakasarap ang buhay na sa ibang bansa, merong kakaharapin na mga kaso sa mga susunod na araw, pero hindi mahagilap dahil tumakas na. O ito pa isang video, mga kababayan. Huli na po ito. Gaano ba karami ang naging proyekto nitong si Saldico? Panuorin na lang po natin ang video. Ito na. Sa siyam na gumuho na flood control, 6 doon ay SunWest ang gumawa. Halos lahat SunWest hanggang Occidental Mindoro, hanggang doon sa Romblon. Ay, nako. Sayang. Hindi, huwag mong ibagsak. Hanggang sa Romblon, hanggang sa Occidental Mindoro, mga kababayan, ganoon po kalaki, kalawak, ang hinahawakang proyekto nitong SunWest, mga kababayan, na pinagmamay-arian po ni Saldico. Tindi, no? At anim doon sa siyam na bumagsak o nasirang flood control project, no? SunWest po ang gumawa, substandard project. Ampaw, mga kababayan, Ampaw, walang kabilya, baka puro bato lang, tapos tinapalan lang ng mga semento, rumagasa yung napakalakas na tubig, nakalkal yung ilalim ng semento. Siyempre semento to, halimbawa ganyan, o lupa na to mabuhangin yung yung mga sapa na yan, malakas na tubig, nakalkal, tapos bumagsak si semento, laglag lahat. Ganon ang nangyari, mga kababayan. Sino gumawa? SunWest. Gaano karami ang naging proyekto ni SunWest? Mula Mindoro hanggang Romblon, mga kababayan. Tindi. So, doon pa lang, tiba-tiba na. Kaya ngayon, di umano, nagtatago na. Di ba? Lugi na naman tayo. Pero ang isang Pastor Apollo Kibuloy, ang isang Rodrigo Roa Duterte na ginawan-gawan lang po ng mga kasalanan tulad ng kay Pastor, matagal lang binasura, kinalkal pa nila, mga kababayan, para siyempre pantakip, butas po, panlihis sa isyo, sa tunay na isyo. Ano sabi nitong si Risa Hontiveros, Laida de Lima, at saka si yung bibig, yung si Danya, yung Oyotsky na yung kabilang abot na sa tenga. Dalhin na daw si Pastor Kibuloy sa Amerika ngayon na. Kayong tatlo, bakit napakatahimik ninyo dito sa flood control project? Pero nung isang araw, biglang sumabog sa social media dahil sinadya, sa palagay ko lang, itong tungkol kay Pastor Kibuloy, ngayon nag-iingay kayo. Pero sa mga kawatan na nasa Congress, tahimik kayong tatlo. Di ba, mga kababayan, ang tahimik nila, hindi natin sila narinig tungkol sa flood control project. Wala tayong nakita man lang kahit maliit o kaprasong statement nila na kinokondina nila. Galit na galit sila sa mga flood control project na palpak, lalong-lalo na sa mga kontratista. Walang ganun. Pero sa dating Pangulong Duterte, kay Pastor Kibuloy, hindi. Grabe makasakay sa isyo. Napapaghalata po kayo na bata kayo nung buhaya sa kamera. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Tigit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.